Tama nga ang chairman, hindi mabuti ang puso ng mga De La Vega. Pakitang tao lang pala ang kabutihan ni Bernard sa kanya dahil sa interes na pasakitan ang lolo noon sa pagpapakasal sa isang mahirap na babae. She recalled everything now and she was so stupid to victimize by such vultures. Bernard is the most disgusting man on the entire planet. Mamaya mumurahin niya ito sa text. Kailangan nilang magkatapos. Hindi na niya mapapatawad ang kanyang sarili sa panloloko niya kay Red. Wala siyang karapatan na tumanggap ng lahat ng kabaitan nito. Lalo siyang umiyak. Guilty na siya ng sobra at hindi niya alam kung paano siya hihingi ng tawa dito. Mas madali pa sana sa kalooban niya kung masama rin itong lalaki pero hindi. Ito ang pinaka-down-to-earth na lalaki ang kanyang nakilala at ang paghihiwalay nila ng landas ay mas babaunin niya kaysa sa isang talipandas na tulad ni Bernard. Sana ay tungkol lang sa lupa at pera ang problema pero hindi. 3 taon siyang niloko ng lalaking pinagkatiwalaan niya at piniling mahalin. Pero yun pala ay pinili siya para gamitin at lokohin. Ipinarada na Red ang sasakyan sa may gawing dulo ng restaurant. Yun na lang ang bakante na lugar. Tahimik nitong tinanggal ang seatbelt habang siya naman ay nakatingin dito. Suminga siya sa tissue at napatingin ito sa kanya. Sorry. Anyat ngumiti lang ito. Do you feel a bit better now? Magsabi ka lang kung magkano kailangan mo. She just nodded. Hindi naman kasi pera ang problema kaya hindi niya magawang sumagot. Si Berna. Sinundo ni Sir Melo. Anya rito. Sinundo rin naman kita. Huwag ka na mainggit. Nito kaya napasimangot siya kaagad. Red pinched her chin. No, that's better. You're cuter when you don't cry. Bumaba ito sa sasakyan at ipinagbukas siya ng pintuan ng sasakyan. She hopped out. Nakakatawa ang itsura niyang nakasipit ng tsinelas tapos ang bag niya ay kulay cream na tela. Silip na lahat ng kanyang daladala. Naka-ponytail siya habang ang kasama niya ay naka-button down shirt at slacks. What? Red asked when she surveyed him and she did to herself. Baka mahamak na naman ako nito dahil sa itsura ko. Para mo akong yaya. Anya rito pero kinuha nito ang kamay niya at hinawakan. Medyo nalaki ang mga mata niya dahil sa ginawa nito pero mas naiilang siya dahil baka may makakita sa kanila. At bakit? Si Bernard ba naiwan siya sa simbahan? Huminga ng malalim si Kayla. Kapag nabuking siya ni Red, saka na siya mamomroblema. Pero sa ngayon na tuliro siya at dito siya sumasaya, bakit niya kokontrolin? Yaman lang din naman na ibinenta na niya rito ang puri niya. Lulubusin na niya. Red, she said when they started walking. Ramdam niya na sumulyap ito. Hindi na ako kukuha ng bayad kapag alam mo na. Why? You need it. Besides, I can give you even if we don't, Hindi na. Hindi ko na kailangan. Gusto ko na lang na tapusin ang usapan natin. Anya pa. Desidido na siya dahil gusto niyang makabayad kahit paano sa panluloko niya rito. Ipapaubayan niya ang sarili niya rito nang walang kinukuha dito ni isang kusing. Para sa ganoon kahit na malaman nito ang totoo, huwag naman itong masyadong mabuwisit sa kanya dahil may libre naman siya na ibinigay. Ganoon na rin naman ang sumatotal ng lahat. Mas mabuti na nga siguro na si Red ang unang lalaki sa buhay niya kaysa sa Bernard na palihim pala siyang inaalipusta. Tapusin na. Umarko ang mga kilay ni Red at tumaas ang sulok ng mga labi. Am I that disgusting kaya gusto mo na tapusin? Ha? Hindi. Agad niyang sagot pero dumiretso ito ng tingin. Let's see. Hindi siya makaimik. Anong let's see? Pumasok sila sa loob ng restaurant at saka nito inilagay ang kamay niya sa braso nito. Red folded his arm and secured her hand. Luminga siya sa paligid at napako ang tingin niya sa isang babae. Just stay beside me and firmly hold. Bili na Red sa kanya. May kontrabida. Tumingala siya rito tapos ay tumingin na muli sa babaeng nakatingin na sa kanila ngayon. Base sa aura ng mukha ni Annalyn, mukhang handa iyon na gumawa ng eksena. At handa naman niya ipagtanggol ngayon ang sarili niya. Ngayon pa nagalit siya sa mundo at si Red lang ang bukod tanging nagpapawala ng lahat ng ikinabubwisit niya.
And Red's intuition was right. Kakaupo pa lang nila ni Kayla at katatapos na umorder ay nandito na kaagad ang babae. Papalapit na sa kanila. Kapag sinuswerte nga naman, may buwisit pa na i-eksena sa gabihan nila. Is this for real? Bulalas ni Anne at sinilip-silip pa ang dalaga na nakaupo sa may harap niya. Annalyn, we're here to dine. Anya at nasa tono niya ang pagbabanta rito. Baka mapahiya ito sa oras na siya ay mapikon. Dine? Since when a president of a multi-billion company dines with a janitress? Umangat ang isang kilay ng babae at tumingin kay Kayla. Ngayon, bulag ka ba? Siya ang president at ako ang janitress. Kayla immediately answered, looking at Annalyn sarcastically. Nakita ni Red ang tila pag-usok ng ilong ni Anne dahil sa sagot ng dalaga. I am not blind, but I find you so trying hard to fit into his world. Masyadong mataas ang ambisyon mo, girl. Bumukas ang bibig ni Red pero itinaas ni Kayla ang kamay para huwag siyang magsalita. Sino ba namang tanga mag-aambisyon ng mababa? Kaya nga ambisyon, di ba? Ikaw, hindi ka naman mag-aambisyon na mag-iisang janitress, di ba? He hid his smile and just looked at Annalyn. Kitang-kita niya na sobrang piko ng babae kay Kayla pero natutuwa siya. Ang gwapo-gwapo ni Red. Ito pa saka sumulyap sa kanya kaya matiim ang naging titig niya rito. Ang yaman-yaman. Natural na mag-ambisyon ako na isang tulad niya at hindi na lalaking walang kwenta. Inggit ka lang siguro kasi ako nandito at hindi ikaw. You idiot! Agad na sagot ni Annalyn saka mabilis na umangat ang kamay para sampalin ang dalaga. Kung gaano siyang kabilis na tumayo ay ganoon din naman si Kayla saka tumakbo papalapit sa kanya. Agad itong tumago sa may tagiliran niya kaya mabalasik ang mga mata niya na tumingin sa babae. Don't dare, Annalyn. We're not doing anything to you. We're here to dine, so leave. And forget about me of coming to your father's party. That's no longer included in my plans. He said. Napatiimbagang ang babae pero hindi niya ito nilubayan ng tingin. How dare you! She snapped and turned her back. Nagmarcha iyong pabalik sa mesa kung saan kasama noon na isang baklang personal assistant. Marahas noon na kinuha ang bag sa upuan at halos makasampal na ng tao dahil sa rahas ng pagkilos. Tumingin siya kay Kayla na nakayakap sa mga braso niya. Nakatitig ito kay Annalyn. She's gone. Nakakainis yun. GF mo ba yun? You're my GF. He chuckled and pulled her a bit to kiss her temple. Umaba ang uso ng dalaga saka bumalik sa upuan nito. Nakakatakot yun. Napakasama ng ugali. Ay, sorry. Nagpisay nito. It's okay. I know that. Her dad is just my business partner but other than that, we're no longer connected. Ang ganda naman niya. Kaya lang napakasama ng ugali. Sayang. Bagay pa naman sana kayo kasi parehas kayo ng buhay. Napunta nga lang sa'yo lahat ng kabaitan habang siya, wala. She said and shrugged. Red didn't bother to answer. Pogi points iyon sa kanya. Ang sabihin nito na mabait siya. Let's not talk about her, sweetie. Don't ruin your mood. Let's eat. I really saved this for dinner. Anya nang makita ang papalapit na waiter sa kanilang mesa. Namimiss ko si Muse. You can stay there if you want. You have the key. Just go there whenever you want. It's okay. Sa susunod, kasi miss ko na rin sa Ate Rose. Wala siyang kasama parati sa bahay. Since wala ka naman sa kondo, doon na muna ako ngayon kay ate. He nodded at her. Ihatid kita. Bigla itong napatingin sa kanya habang siya naman ay naglalagay ng pagkain nito sa plato. Parang sa kondo na lang? He chuckled. You have plenty of time to think. Kahit saan, ihatid kita. May pinalidad na sabi niya rito. Akala siguro ni Kayla ay mabilis itong makakatakas sa kanya. Doon ito nagkakamali. Sa kondo na lang? She also said with finality. Red ate a lot. Pakaramdam niya ay busog na busog siya at nakabawi siya sa gutom kanina. He really enjoyed dinner with Kayla. Nawala kahit sandali ang ipinag-aalala niyang lola. He was contented and it was so surprising that he felt that way. Walang sandali sa buhay niya na nag-dinner sila ng babae at panatag ang kanyang buong sistema. He never had dinner with some woman anyway.
Sumulyap siya sa gawin ni Kayla at nakita niyang tulog na ito kaya napangiti siya. Kontento naman siyang nagmamaneho ng mabagal lang. Nagbili naman siya sa mommy niya na tawagan siya kung sakali na hanapin siya ng lola niya. Bukas lang ay ilalabas na iyon sa ICU at baka sa isang araw ay umuwi na rin sa bahay. He really didn't want to go earlier. Napansin lang ni Helen ang pagiging balisa niya sa ospital at para siyang sinisilihan sa puwet. Sinabi niya na lalabas sana siya. Kanino raw ba ang punta niya? Sa nagtatrabaho sa kumpanya na isinabay ng dad niya? Knowing his dad, Launder, is a very updated man. Hindi na siya nagtataka kung kahit buhay niya ay ini-update na ng ama niya. Hindi niya iyon namana dahil siya ay hindi nagpapaalam at nagsasabi kung nasaan siya. Pero ngayon, inaalam niya kung nasaan at anong ginagawa ni Kayla. He wants an update every minute if possible. Dumating sila sa parking ng kondo ay tulog pa rin si Kayla. Red just smiled as he stared closely at her face. After unfastening his belt, pinagmamasdan niya ang kabuuan nito. This woman belongs to his family because his family isn't judgmental. Wala itong pintas na maririnig sa kanyang pamilya, hindi tulad ng naririnig nito sa ibang tao. And he is damn tired of hearing criticisms from other people who didn't even contribute anything to his family. Pinagdadaanan nila iyon. "Wake up, Cinderella," Red whispered against Kayla's ear and gently kissed her. Ang kamay niya ay lumapat sa may hita nito, pakyat sa ilalim ng suot nitong maong na skirt. Kayla opened her eyes and looked at him but he abruptly kissed her. After a short moment of gathering herself together, she responded. Yumakap ito kaagad sa balikat niya at nang hilahin niya ang katawan ay kusa naman itong idinikit sa kanya. Napangiti siya sa kaitutuluyan na inilipat sa kandungan niya matapos niyang alisin ang seatbelt. She kissed him passionately but he had to stop her. "Sweetheart, wait. Not here." Luminga siya at ito naman ay ganoon din tapos ay para itong nahihiya na kinagat ang labi. "Akyat tayo. We'll make it fast." "Are you horny, huh?" Nakangiti niyang tanong dito pero mumunting ungo lang isinagot ni Kayla sa kanya. "Let's go," he suggested. If he looks at Kayla like an ordinary slut woman, it's okay to do her inside his car in a parking area he doesn't own. But since he finds her so special, that's a big no. Pasimple siyang bumaba at ito ay ganoon din. Inayos pa niya ang suot nitong miniskirt dahil medyo nakabaluktot ang laylayan sa likod. Sa kanya ito inakbayan. Wala itong imix sa loob ng elevator hanggang sa pagbukas niya ng pinto ng unit. Inilapat niya ang pinto papasara at hinarap ito ng nakapamewang. Parang nahimas-himasa na ang dalaga dahil nakatingin na lang sa kanya. "Kiss me now," he commanded. "Ilabas mo na dito." Ulan eh." Anito kaya natawa siya pero siya ang humawak sa bewang nito at saka ito hinalikan. "Hindi ako papayag na wala na," he whispered and groped her butt. Isinalay niya ang bag nito sa sofa at ang damit nito ay agad niyang hinubad. And in that sofa, they made love. Parehas sila ng dalaga ng humahangos matapos na mahimas-himasan. Hinalikan niya ito sa noo. "I'll just take a shower and get your money." "Hindi na." Anitong ibinaba ang palda at kinarga si Muse. "Sabi ko hindi na ako kukuha dahil hindi ko na kailangan. Hindi na rin tananggap ang bayad kaya hayaan mo na kung wala na. Hindi siguro para sa akin talaga kaya move on." Anitong nagmarcha papunta sa may kitchen cabinet. Napakunot noo siya. Bakit parang ang sakit ng hugot nito? Kung sa bagay, pamana raw iyon ng ama na namatay kaya kahit naman sino ay masasaktan. "Are you sure you want to move on? Pwede kitang tulungan na mag-abogado." "Salamat pero hayaan mo na ako. Basta ibibigay ko sa'yo ang sarili ko ng libre. Wala na tayong pag-uusapan pa." She looked at him and smiled. Tumango siya rito at pinagpatuloy naman ito ang ginagawa na pagpapakain sa pusa. Amused, Red walked toward her and gently held her head, kissing the top of it. He wants to say that if she needs anything, she just has to tell him, but he chose to shut his mouth.
She already said that the conversation about it was over. He has to respect her decision. Sa maikling panahon ng pagkakakilala niya kay Kayla, gumagawa ito ng paraan kapag may kailangan ito at hindi ito kailangan na pilitin na gawin ang isang bagay. She would decide on her own, like how she decided when she asked him to buy her. "I'm just here," Anya, at yun na lang ang kanyang nasabi. She looked up at him with a smile. Tahimik itong yumakap sa katawan niya at sumandal sa kanyang dibdib. That melted his instance. He feels her sadness but he doesn't want to speak about it. Baka mas lalo itong malungkot. Basta ba nandito lang siya kung sakaling kailangan nito ng tulong niya. Ngayon pa ba niya ito pagdadamutan na nakikita niya ang totoo nitong pagkatao? She is poor but she is not a gold digger. Kayla exactly knows when enough is enough. Hindi ito nagsasamantala sa ipinakikita niyang willingness na ito ay tulungan. Tumatakbo si Kayla papunta sa parking area matapos na makaalis ni Red. Ilang minuto ang nakalipas. Umiska po siya papauwi dahil ayaw niyang magpahati doon sa kanyang apartment. Ang alam noon ay lumipat na sila. Sus ko naman, kotang-kota na siya sa pagsinungaling niya. Ang hirap pala na nagtatago at naglilihim ng totoong pagkatao. Pero ganoon pa man, totoong ipinapakita niya. Habang tumatakbo siya sa parking ay daig pa niya nakakita ng multo nang makita ang isang lalaki na iitsa-itsa ang susi sa ere habang papunta sa isang sasakyan. She abruptly stopped. Napatigil siya sa pagkalkal sa bag para sana tawagan si Red at magpaalam na uuwi siya dahil kunwari ay tinawagan siya ng ate niya. Natigilan din ang lalaki na makita siya at napasagand look pa iyon sa kanya. Lately, she was imagining herself seeing her husband again. Ang nasa isip niya, tatakbuhin niya ito ng yakap at halik. Iiyak siya sa sobrang saya na buhay ito at nakita niya ulit pero ngayon, taliwas ang kanyang nararamdaman. Hindi siya makatakbo para yakapin ito at halikan. Makaramdam ng saya at tuwa na nagkita silang muli. Sa halip, nanatili siyang nakatayo lang at nakatingin dito na sa wari niya ay nakakita siya ng multo na dapat katakutan sa halip na lapitan. The kidnapped Bernard de la Vega is here, standing in front of her eyes, looking at her with shock. Nakakashock ba na makita ang misis nito sa isang parking ng kondo na pang mga bilyonaryo lang? Langya, gusto niyang humagulhol nang masuri niya ang kabuuan ng lalaki. Ibang-iba ito sa Bernard na kanyang nakilala, na nakasando na lang ay butas pa. Nakatsinelas na tig 50 pesos. Ngayon, nakasuot ito na isang polo shirt na may buwaya sa dibdib. Hindi siya mayaman pero hindi rin naman siya ignorante para hindi malaman ang ganoong klase ng damit. It was expensive. He was wearing a denim pants and a rubber shoes na alam ni Kayla na mahal tulad ng pang-itaas nito. Tama ang una niyang pakiramdam na ito ang lalaki sa parking na may kinawayan na babaeng maganda. Ngayon, nandito ulit ito. Kayla, anong ginagawa mo dito? Nervyos na tanong pa ni Bernard sa kanya pero nanigas ang mga panga niya at ang kanyang kamao sa loob ng bag ay naikuyom niya. Her heart was pounding too fast. Hindi niya malaman kung saan galing ang sakit dahil sa nalaman niya ang totoo, naloloko lang siya ng lalaking ito. Anong ginagawa ko rito? Anya sa kanapalunok. Luminga ito sa paligid nang pumatak ang mga luha niya. Nag-sideline lang naman ako para makaipon ng pera. Para mahanap ko ang nawawala kong asawa. Puno ng sakit na sabi niya habang hindi niya binibitawan ang titig kay Bernard. Kumusta ka? Nakatakas ka ba sa mga kidnappers? She asked with an insult. Bumuntong hininga si Bernard. Kayla, look, alam ko na. May nang sagot niya. Alam ko na mayaman ka. Alam ko na apo ka ni Claudia de la Vega. Na tulad mo, mayabang. Just stop using her low tone. Huwag ka ditong mag-skandalo. May panahon para mag-usap tayo. Skandalo? May nang tanong ulit niya. Hindi ako mag-skandalo. Bakit? Sino ka ba? Patay ng asawa ko at ikaw na nandito ay hindi siya. Hindi mo deserve ng kahit na ano mula sa akin.
Nagsisisi ako't nakakilala kita. Sana kinausap mo na lang ako ng matino at hindi yung nagpanggap ka pa na nakidnap ka. Humakbang siya at nilayasan ito habang patuloy ang kanyang mga luha sa pagtulo. Hawak niya ang strap ng kanyang bag at naglakad papalabas ng parking. Ito ay nagpapasarap sa buhay habang siya puhunan ay ang kanyang pagkababae para rito. Yun pala, nasa kandungan na ito ng iba. Payapa na nambababae. Ano pang dahilan para ipilit niya ang sarili dito? Alam niya ang kanyang halaga. She would not beg for a man like Bernard to stay and keep her. Dapat tanggap siya nito pero dahil mahirap siya, nagamit pa yun para siya ay pasakitan. Alam na niya, natahinan niya lahat ng salita. Si Bernard ngayon ang walang alam kaya huwag nitong subukan na siya ay bilugin dahil kilala na niya ang mga linya na lolo nitong mata pobre. Kayla, Bernard said behind her so she stopped. Hindi ka matatanggap ng lolo ko. Sorry. She chuckled. Wala namang nakiusap na tanggapin niyo ako. Feeling mo lang yun, Bernard. Asikasuhin mo na ang pagpapawalang bisa sa kasal natin dahil mas mabilis pa ako sa alas 4 na pipirma. Ikaw naman ang may plano ng lahat, diba? Di ikaw din ang gumastos para sa annulment. Naglakad siyang muli at sa pagkakataon ngayon ay malalaki ang hakbang niya para maiwan na ito. Nasa kalagitnaan na siya papunta sa labasan nang lagpasan siya ng humaharurot na sasakyan ni Bernard. Parang sinaksak ang puso niya dahil doon pero nakatitig lang siya sa kotse noon na kumikinang. Kabuntot ang isa pang sasakyan na tulad kay Red. Siguro ay mga tauhan. Kinidnap. Nakakatawa. Nangihina siyang napaupo sa isang upuan. Nasa may park siya ng kondo. Napakaliwanag at halos wala namang mga tao. She cried. Hindi man lang siya inalok ng demonyong iyon na ihatid. Yun ba ang lalaking minahal niya ng 3 taon? Nasayang ang lahat ng pagmamahal na ginugol niya para kay Bernard. She fell in love with the most inappropriate person. Sana'y ibang lalaki na lang ang sumalo sa pagmamahal at atensyon niya. Hindi sana ang isang peke na tulad ni Bernard. Ano kayong mali niya? Ilang saglit siya sa ganoong ayos. Umiiyak lang ng tahimik para mabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Hawak niya ang cellphone. Hindi niya magawang tawagan si Red dahil baka lalo lang siyang maiyak. Heto na nga at may text na sa kanya kung tulog na daw ba siya. She grabbed courage to reply to his text. Magtatext na sana ako sa'yo. Uuwi na muna ako kasi tumawag sa Ate Rose. Nagpapatulong siya sa pagluluto at nautusan siya ng boss. Tulad ng dati, may reply kaagad si Red sa kanya. I'll tell David to drive home for you. Naku, hindi na. Nakasakay na ako sa taxi. What's the plate? Plate? Plato? Napatanga siya at napasinghot. Plate number iyon. Nagmamadali siyang tumayo at tumakbo. Peste namang lalaki ito at kailangan pa ng plate number. Nakarating kaagad siya sa may labasan at pasalamat siya na may taxi. Agad na paparating. Kulang na lang ay matanggal ang kanyang braso sa pagpaypay doon. Pati isang paa niya ay halos itaas na niya. Tumigil lang iyon. Agad siya sumakay nang pumara ang sasakyan. Diretso. Ayon niya saka mabilis na kinuha ang number ng taxi para may ma-reply siya kay Red. UYB 287. Reply niya saka suminghot. I just want to make sure you'll head home safe. Text me when you're home, okay? Kahit nasa text ay parang naririnig niya ang boses nitong malumanay at malambing. Okay, kumusta si Ma'am Carmen? Just call her Lola or Bubuela. She's getting better. She told Ma'am that when she wakes up, she wants to saw my wife. Napangiti siya. Alam niyang natatawa si Red doon pero kunwari ay patay mali siya. Sino bisita? You, of course. Silly girl. Akala ko sa Annalyn. Napangiti niyang reply. Tom, no. I will never want that woman to be my wife. Eh di siya pala'y okay lang na sabihin na asawa nito. Tumaba ang puso niya roon. Sayang, kung sana ay mas una niyang nakilala si Red kesa kay Bernard, baka hindi ganito ang kinahantungan niya. Konting panahon na lang ang kanyang ilalagi. Mas dapat na mag-ingat siya ngayon na nagpangita na sila ni Bernard sa kondo na iyon. As much as possible, she wants to walk away immediately. But how? Hindi niya maiwan si Red ngayon. Pakiramdam niya ay napapasaya din niya iyon kahit paano.
Ang pangako niya, gagawin niya ang lahat sa natitirang mga araw na makakasama niya isang lalaki na may mabuting puso. Isumpa man siya noon sa huli, ang parating niyang maalala ay ang mabait na Red na nagpapangiti rin sa kanya. Dumating si Kayla sa paupahan at nag-text lang siya kay Red. Nasa may pinto pa lang siya at di pa nakakapasok. Dito na ako. Matutulog na rin ako ha, pagkaluto namin ni ate. Pahinga ka din. Salamat pala. Good night. Nag-reply iyon kagad at muli ay hindi niya iyon inasahan. Nakaalerto talaga ito sa bawat text niya. Alam na niya ngayon. Glad to hear that. Don't get too tired, sweetie. Good night too. Isinilid niyang aparato sa bag at saka kumatok. Nagbukas naman kapag kuwan si Rose. Nakangiti sa kanya. Hindi siya makangiti sa pinsan at pumasok lang siya ng tuluyan. Para kang may sakit. Kumain ka na ba? Sinilat ni Rose ang noo niya pero yumakap siya dito at tahimik na lumuha. Bakit? Halika, maupo tayo. Anito at saka siya inuupo sa sofa. Ate, nakita na kami ni Bernard. Anya rito. Tama ang lahat. Nagpanggap si Bernard na mahirap at ginamit niya lang ako. Ano? Sandali. Baka naman hindi si Bernard yun. Ibang-iba na siya, ate. Kilos mayaman siya, totoong mayaman siya. Alam ko na ang lahat. Kaya niya ako iniwan ay dahil wala naman sa akin tatanggap. Alam ko isang araw ay iaanal na niya ako. Sinabi ko na rin sa kanya. Ang sakit, ate. Sobra. 3 taon. Napailing siya pero agad na pinahid ni Rose ang mga luha niya. Naalala mo ba sa SM? Nandun yung lola ni Bernard, may kausap na isa ring matanda. Nagpakasal daw ang apo niya sa isang patay gutom at hindi niya matanggap kaya pilit niyang pinakuha sa tauhan. Ako yun, ate. Ako yung patay gutom. Maluha-luha si Rose habang nakatitig sa mukha niya. Tapos ngayon nakita ko si Bernard. Nakakotse. Nilagpasan lang niya ako kahit alam niya naglalakad ako. Pupunta sa labasan. Napagulhol siya. Wala siyang kwenta. Talagang wala. Mariin na sagot nito. Kaya tumahan ka na at kalimutan mo na siya. Mahirap pero hindi pa katapusan ang mundo mo. Mabuti na lang at wala pa kayong anak. Demonyong yun. Halos maubos ang ipon namin ni nanay sa pagluwas namin para sa pakasal niyang kasalan. Yung pala yung ginagago niya tayong lahat. Demonyo siya. Huwag ko siyang makita-kita at baka sampalin ko siya ng kawali. Agad siya nitong niyakap ulit at hinagod ang likod niya. Nakamulat siyang nag-iisip. Now that she is crying because of Bernard, she needs Red. Hinahanap niya ang presensya noon ngayon na naghihirap ang kalooban niya dahil sa tuwing magkasama sila ay parang wala siyang asawa. Mali ang kanyang nararamdaman pero saan ba siya tatama kung ang pinakasalan niya ay mali? Kung mali ang humanga siya sa iba kahit na sandali, ano na lang pala ang dapat niyang hangaan sa mundo? Ngayon palang nakikita na niya kung ano ang totoong tao. Inalipusta siya ni Bernard. Hindi man lang pala siya noon minahal sa ilang taon na naging sila. At yun ang kanyang ikinaiinis ng sobra sa kanyang sarili. She trusted a man who wasn't trustworthy at all. Daig pa ni Red ang sinisilihan ang puwet sa kanyang higaan. Hindi siya makatulog. Maya't maya ang tingin niya sa smartphone kung may text siyang natanggap. Whenever his phone rang for a new message, he opened his eyes right away and grabbed his phone. He just keeps on removing the chat head that pops up on his home screen. Hindi naman pala si Kayla. Tulog na siguro iyon kaya bakit pa ba siya umaasa na may text siyang matatanggap? He doesn't know. He's just too worried about her. He knows that she's sad. He knows that she has a problem and it bothers his entire system. He cares a lot. Damn it. What is happening, Red? The light asked. Napatingin siya sa kapatid na nasa sofa. Nakaupo at nagbabasa ng libro pero mukhang siya pala ang binabasa. Napakamot siya sa buhok saka bumangon. She glanced at Carmencita at tulog ang matanda. Kanina ka patingin ng tingin sa phone mo tapos parang nabubuisit ka. Natatawang sabi ni Delight sa kanya. What's bothering you? Inahanap ka ba ng mga babae mo? I'd be happy if it went that way.
Umangat ang mga kilay nito sa kanya na para bang hindi ka panipaniwala ang sinabi niya. Come again? Nainis siyang napakamot na muli. His phone beeped and he immediately looked at it. Daig pa niya ang namalikmata nang makita ang pangalan na lumabas sa notif panel. Si Kayla. Yes! Mahinang bulalas niya. Good night ulit, Red. Matutulog na ako. Tulog ka na rin. Magiging okay na sa Lola. Thank you, sweetie. Good night too. Sweet dreams. See me in your dreams. Ay, parang siya ang kinilig sa sarili niyang reply. Ang corny pala niya. Now, he feels relieved. Isang text lang pala ang kailangan niya para matahimik ang puwet niya. Am I missing something here, bro? Delight asked him so he smiled. It's Kayla. Anya naman dito. Akala niya iaasarin siya nito dahil babae ang binanggit niya na hindi naman niya ginagawa noon pero napangiti ito. That sound interesting. It's about time, bro. You're getting older and so are parents. 31 ka na at stable. Wala nang dapat na isipin pa. Is she good? Tumungo siya. She's kind of sweet. The kind of sweetness that it's not annoying. Sagot niya habang nakikinikinita si Kayla sa mga normal nitong kilos. Yun ang hinahanap niya mula na magkakilala sila. Kaya siya natutuwa at kaya siguro siya nagkakagusto ng tuluyan. At hindi siya tumitingin sa status sa buhay. Basta ba mabuting babae at siya lang ang mamahalin ay kontento na siya. Baka siya na ang the one. Natatawang komento ni Delight kaya napailing siya sa kanang ngiti. The one pala. Malamang. The one nga sa kama dahil ngayon ay mas nararamdaman niya ang koneksyon nilang dalawa ni Kayla kapag nagtatalik sila. And he was not fond of sex alone this time. Noong una, oo, para siyang umaapoy sa pagnanasa pero ngayon, ang nararamdaman niyang kalaswaan ay may kahalong interes sa buong pagkatao ni Kayla. He is done falling in love. Gusto niya ay parati silang magkadikit, magkausap, magkasama, nagkukwentuhan. He always pictures her smiling at him, eyes blinking and everything.